Magnanakaw. Isang salita. Ngunit sapat na upang durugin ang dangal ni Grace sa harap ng buong San Diego. Habang suot ni Margaret ang kanyang tagumpay na tila isang mamahaling seda, si Grace ay itinapon sa gitna ng unos duguan ng puso, walang bitbit kundi ang katotohanang ibinaon sa limot. 15 taon ang lumipas, ang batang pinalayas ay magbabalik. Hindi bitbit ang puot, kundi ang isang luntiang ningning na magpapatumba sa reyna ng mga kasinungalingan. Sino ang tunay na may sala kapag ang alahas ay naging isang sumpa? Layasan mo ang pamamahay na ito bago ko patawagin ang mga pulis, Grace. Isang hamak na magnanakaw ang pinalaki ko sa ilalim ng bubong na ito. Ang mga salitang yon ni Margaret ay tila matatalas na balisong na humiwa sa katahimikan ng malawak na kusina. Sa mga sandaling iyon, hawak pa ni Grace ang isang sandok. Maingat na tinitimplahan ang paboritong adobo ng kanyang ama para sa ika-60 kaarawan nito. Ang bango ng nagigisang bawang at toyo na kanina lang ay sumisimbolo sa kanyang pagmamahal ay biglang naging mapait at nakakasulasok. Ang kanyang mga daliri na bahagyang nanginginig dahil sa pagod mula sa maghapong paghahanda ay dahan-dahang nanghina hanggang sa ang sandok ay dulas na bumagsak sa sahig. Lumikha ng isang malungkot na tunog na tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang pananatili sa mansyong yon. Diyan sa bulsa ng iyong apron ko, nakita ang emerald ring na matagal ko nang hinahanap. Muling hiyaw ni Margaret habang mabilis na dinudukot ang isang kumikinang na alahas mula sa bulsa ni Grace. Napasinghap si Grace. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Diyos ko, hindi. Wala akong kinuha. Paano napunta riyan ang singsing na yan? Ang kanyang tinig ay halos pabulong na lamang, pilit na humahanap ng hangin sa gitna ng bigat na dumadagan sa kanyang dibdib. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging isang masakit na paalaala ng pagkakanulo. Ang apron na suot niya na may mga mantsa pa ng pagluluto para sa pamilyang pinaglingkuran niya ng buong tapat ay naging ebidensya ng isang kasalanang hindi niya kailanman ginawa. Sa pintuan ng kusina ay tumambad ang anyo ni Don Robert. Ang kanyang ama, ang lalaking itinuring niyang kuta at proteksyon, ay nakatayo roon na may bakas ng matinding pagkadismaya sa mukha. Ang mga mata nito, na dati ay puno ng pagmamalaki, kapag nakikita si Grace, ay tila naging mga uling na nagbabaga sa galit. Papa, please, makinig po kayo sa akin. I was just cooking your favorite meal. Bakit ko naman po gagawin yon sa inyo? Pagsusumamo ni Grace, ang kanyang mga kamay ay nakataas na tila sumusuko. Ang mga luha ay nagsisimulang bumalong sa kanyang mga pisngi. Ngunit bago pa siya makalapit ay isang mabilis na paggalaw ang naganap. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Grace, sapat na lakas upang mapaling ang kanyang mukha at magdulot ng isang matinding kirot na gumapang hanggang sa kanyang kalamnan. Hindi ang sakit ng pisngi ang nagpaguho sa kanya, kundi ang katotohanang ang kamay ng kanyang ama ang gumawa niyon. Wala akong anak na magnanakaw, malamig na sabi ni Don Robert. Ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan. Simula sa araw na ito, kinalilimutan ko na ang pagkakaroon ng anak na nagngangalang Grace. Umalis ka na bago ko pa makalimutan na dugo ko ang nananalaytay sa mga ugat mo. Naramdaman ni Grace ang unti-unting pamamanhid ng kanyang buong katawan. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa kapal ng mga luha. Ang mga pader ng mansyong kanyang kinalakihan ay tila unti-unting lumalayo, nagiging mga estrangherong bumabalot sa kanya sa lamig. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga ay tila isang pakikibaka laban sa isang invisible na kamay na sumasakal sa kanya. Robert, calm down. Hayaan na natin siyang umalis. Baka kung ano pa ang magawa mo. Muling pagsingit ni Margaret, ang kanyang tinig ay puno ng pekeng pag-aalala. Ngunit sa mga mata nito ay nakita ni Grace ang isang luntiang ningning ng tagumpay.
isang ningning na mas matalas pa sa emerald ring na hawak nito. Sa labas, ang langit ay nagsimulang maglabas ng isang malakas na buhos ng ulan, tila nakikiramay sa pagkadurog ng isang kaluluwa. Habang dahan-dahang humahakbang si Grace palabas ng kusina, iniwan ang lahat ng kanyang pangarap at ang masarap na amoy ng adobong hindi na matitikman ng kanyang ama. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paano nagawang saktan ng isang ama ang anak na wala namang ibang ginawa kundi mahalin siya ng higit pa sa kanyang sarili? Habang ang pinto ng mansyon ay marahang sumasara sa kanyang likuran, ang tanging naiwan kay Grace ay ang lamig ng ulan, ang hapdi ng sampal sa kanyang pisngi, at ang isang malalim na sugat sa kanyang puso na alam niyang habang buhay na mag-iiwan ng pilat. Ngunit sa gitna ng kadiliman at ng bulyaw ng kulog, may isang bagay na hindi alam ni Margaret. May isang lihim na baon si Grace, isang katotohanang balang araw ay babalik upang maningil. 15 taon. Para kay Grace, ang bawat araw na lumipas ay tila isang mabigat na hakbang sa gitna ng masukal na putikan. Ang bango ng mamahaling pabango at ang lamig ng aircon sa mansyon ay matagal nang napalitan ng amoy ng usok mula sa uling at ang nakakapaspas na init ng kanyang maliit na karinderya sa gilid ng mataong kalsada sa Quiapo. Ang kanyang mga kamay, na dati ay malalambot at tanging panulat lamang ang hawak, ngayon ay magaspang na, may mga bakas ng paso mula sa talsik ng mantika at mga kalyo mula sa walang humpay na paghiwa ng mga sangkap simula madaling araw. Nay, ang bango po ng niluluto ninyong adobo. Isang mahinang tinig ang pumutol sa malalim na pag-iisip ni Grace. Napalingon siya sa sulok ng maliit na espasyo kung saan nakahiga ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Angelo. Ang bata ay namumutla. Ang bawat paghinga nito ay tila may kasamang huni ng paghihirap dahil sa kanyang pabalik-balik na hika. Lumapit si Grace. Pinunasan ang pawis sa noo ng anak gamit ang kanyang bimpo na kahit luma ay amoy malinis na sabon. Sa mga sandaling iyon, ang hapdi ng kanyang nakaraan ay natatakpan ng mas matinding kirot. Ang makitang naghihirap ang tanging dahilan kung bakit siya nananatiling buhay. Sandali na lang anak, kapag naibenta natin lahat ng tinda ngayong araw, ibibili kita ng bagong gamot at yung paborito mong gatas. Nakangiting sabi ni Grace, bagamat ang kanyang mga mata ay nagsusumamo sa langit. Ang nangiting iyon ay isang balat kayo. Sa loob niya ay binibilang na niya ang bawat sentimong natitira sa kanyang kupas na pitaka. Kulang pa iyon para sa renta at lalong kulang para sa katahimikan ng kanyang isipan. Habang muling bumabalik sa nagbabagang kalan, isang matandang babae ang pumasok sa kanyang karinderya. Ang bawat hakbang nito ay tila may dalang bigat ng nakaraan. Nanigas si Grace nang makilala ang mukhang iyon sa ilalim ng kupas na payong si Nanay Isabel. Ang tanging taong naging saksi sa kanyang mga huling luha sa Laguna bago siya tuluyang itinaboy. Grace! Anak! Pabulong na tawag ng matanda. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot at tila may dalang babala. Hindi agad nakapagsalita si Grace. Ang amoy ng basang lupa mula sa labas ay tila nagdala sa kanya pabalik sa gabing iyon ng unos. Nanay Isabel? Bakit? Paano ninyo ako nahanap? Umupo ang matanda at hinawakan ang magaspang na kamay ni Grace. Hindi na mahalaga yon. Grace, kailangan mong malaman. Naghahanda si Margaret para sa kanyang ika-60 kaarawan. Isang engrandeng pagtitipon ang gaganapin sa mansyon. Ngunit ang iyong ama, si Don Robert, hindi na siya ang dating kilala mo. Tila unti-unti na siyang kinakain ng kadiliman sa loob ng bahay na yon. Naramdaman ni Grace ang pamilyar na kurot sa kanyang puso. Galit man siya sa ama, ang marinig na ito ay naghihirap, ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema. Ngunit bago pa siya makapagtanong ng higit pa, ang kanyang cellphone na luma
ay biglang nag-vibrate sa ibabaw ng lamesa. Isang numero na walang pangalan ang lumitaw sa screen. Nag-alinlangan si Grace bago ito sinagot. Hello, Grace Santos. Isang boses ng lalaki, malamig at formal, ang sumagot sa kabilang linya. Naghahanap kami ng isang mahusay na cook para sa isang pribadong kaganapan sa Laguna sa susunod na linggo. Isang malaking halaga ang nakalaan para sa iyong serbisyo. Sapat na para mabayaran ang lahat ng iyong utang at maipagamot ang iyong anak sa pinakamagaling na ospital. Nanlamig ang mga kamay ni Grace. Ang pagkakataong ito ay tila isang hulog ng langit. Ngunit ang amoy ng panganib ay tila humahalo sa singaw ng kanyang niluluto. Sino ito? Paano ninyo nalaman ang tungkol sa anak ko? Huwag ka nang magtanong kung paano. Ang tanong ay ito, handa ka na bang harapin ang mga aninong pilit mong tinatakasan para sa kinabukasan ng iyong anak? Namatay ang tawag. Ang tanging naiwan ay ang ingay ng mga sasakyan sa labas at ang mahinang ubo ni Angelo sa sulok. Tumingin si Grace kay Nanay Isabel, pagkatapos ay sa kanyang anak, at sa huli ay sa kanyang sariling mga kamay. Ang 15 taon ng pagtatago ay tila malapit nang matapos. Ang tadhana ay hindi na lamang kumakatok. Sinisipa na nito ang pinto ng kanyang payak na buhay. Sino ang taong nasa likod ng tawag na yon? At bakit tila alam nito ang bawat hibla ng kanyang paghihirap? Sa gitna ng init ng kusina, isang kakaibang lamig ang gumapang sa likuran ni Grace. Alam niyang sa sandaling tanggapin niya ang alok na ito, wala nang balikan. Ang luntiang ningning ng nakaraan ay muling tatawag sa kanya. At sa pagkakataong ito, hindi lang katotohanan ang itataya niya, kundi ang mismong kaligtasan ng kanyang anak. Hindi ko kailangan ng awa ninyo. Ang kailangan ko ay paraan para madugtungan ang buhay ng anak ko. Ang tinig ni Grace ay basag. Tila isang tuyong dahon na nayapakan sa gitna ng sementadong kalsada. Habang binibigkas niya ang mga salitang iyon, ang kanyang mga daliri ay abala sa pagbibilang ng mga barya at lukot na 20 pesos sa ibabaw ng mesang may mantsa ng mantika. Ang bawat sentimo ay tila isang saksi sa kanyang pagluluhod sa tadhana. Sa kabilang dako ng karinderya, si Nanay Isabel ay nakatingin sa kanya nang may halong pait. Ang mga mata ng matanda ay tila isang salamin ng nakaraang pilit na ibinabaon ni Grace. Ang katahimikan sa pagitan nila ay binalot ng ingay ng mga diip na dumaraan sa labas. Ang ugong ng mga makina ay tila isang dambuhalang hayop na nagbabantang lamunin ang kanilang pag-uusap. Ngunit ang mas nakabibingi ay ang tibok ng puso ni Grace, mabilis, marahas, at puno ng takot. Isang itim na sasakyan, makintab, at tila hindi nababagay sa maduming eskinita ng Quiapo, ang marahang huminto sa tapat ng kanyang karinderya. Ang pag-atungal ng preno nito ay tila isang hudyat ng pagdating ng isang bagyo. Bumaba ang isang lalaking nakabarong, may bitbit na itim na folder. At bawat hakbang nito, sa bitak-bitak na semento, ay tila isang pagtapal sa dignidad ni Grace. Kayo ba si Grace Santos? Tanong ng lalaki. Ang boses ay formal at walang emosyon, tila isang makina. Ako nga. Sino ang nagpadala sa inyo? Tugon ni Grace, habang dahan-dahang itinatago ang mga barya sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga palad ay nagsisimulang pagpawisan ng malamig. Inabot ng lalaki ang folder. Ang kliyente ko ay naghahanap ng pinakamahusay na cook para sa isang engrandeng pagtitipon. Sila ang nagbayad ng inyong mga utang sa supplier nitong umaga at sila rin ang nag-reserve ng isang kwarto sa espesyalistang ospital para sa inyong anak. Ang kailangan nyo lang gawin ay pirmahan ito at sumama sa akin sa Laguna. Naramdaman ni Grace ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang amoy ng nilaga sa kanyang kalan ay biglang naging matapang, tila sumasakal sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Sa gitna ng puting papel, nakasulat ang address na tila isang sumpa sa kanyang paningin.
Hacienda San Diego, Laguna. Ito ang bahay ni Margaret. Pabulong na sabi ni Grace, ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng buto. Ang bawat letra sa papel ay naging mga anino na nakaraan. Ang sampal ng ama, ang ulan, ang malupit na tawa ng kanyang inainahan. It's a once-in-a-lifetime offer, Grace. Muling pagsingit ng lalaki. The down payment is already in your bank account. Isipin niyo ang anak niyo. Si Angelo ay kailangan ng maayos na hangin at doktor. Sa Laguna, magagawa niyo yon habang nagtatrabaho. Tumingin si Grace kay Angelo na mahimbing na natutulog sa loob. Ang bawat paghinga ng bata ay may kasamang sipol na tila isang panaghoy. Ang pag-ibig ng isang ina ay isang kadena. Itinali nito si Grace sa desisyong alam niyang maaari niyang ikamatay sa pait. Ngunit ito rin ang tanging paraan para mabuhay ang kanyang dugo at laman. Bakit ako? Bakit pagkatapos ng 15 taon? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagdududa. Ang sabi ng kliyente, tanging ang lasa lamang ng inyong luto ang makakapagbigay ng tunay na diwa sa pagtitipong ito. Ang sagot ng lalaki ay may kasamang misteryosong ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Kinuha ni Grace ang ballpen. Ang bawat hagod ng tinta sa papel ay tila isang patak ng dugo mula sa kanyang puso. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang mga dambuhalang pintuan ng mansyong yon na muling bubukas para sa kanya. Hindi na siya ang batang umiiyak. Siya na ang babaeng may bitbit na lihim na mas matalas pa sa anumang kutsilyo sa kanyang kusina. Ngunit habang papasok siya sa loob ng sasakyan kasama si Angelo, isang bagay ang napansin niya sa loob ng folder. Isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay na hindi pamilyar sa kanya. Ngunit ang mensahe ay tila isang babala. Ang emerald ring ay hindi kailanman nawala. Grace, naghihintay ito sa iyong pagbabalik. Sino ang naglagay ng sulat na yon? At bakit tila may ibang taong naglalaro sa kanyang kapalaran maliban kay Margaret? Habang mabilis na lumalayo ang sasakyan sa magulong kalsada ng Quiapo, patungo sa luntiang bukirin ng Laguna, naramdaman ni Grace na ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang para sa trabaho. Ito ay isang imbitasyon sa isang digmaang matagal nang naantala. Dito ang daan ng mga trabahador, hindi sa harap. Huwag mong kakalimutan ang lugar mo rito, lalo na't maraming bisita sa mga susunod na araw. Ang malamig na paalaala ng driver ay tila isang sampal sa natutulog na gunita ni Grace habang dahan-dahang humihinto ang sasakyan sa likurang bahagi ng mansyon. Sa tapat ng pintuan ng kusina, ang mismong pintuan kung saan siya itinulak palabas sa gitna ng unos, 15 taon na ang nakalilipas, doon muli siya itinadhana ng langit. Habang kinakalong niya ang mahimbing na natutulog na si Angelo, naramdaman ni Grace ang pamamasa ng kanyang mga palad. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bigat ng libu-libong alaala na pilit niyang ibinaon, ngunit ngayon ay tila mga aninong muling nabubuhay. Ang amoy ng mga bulaklak ng Dama de Noche na humahalimuyak sa paligid ay nagdala sa kanya sa isang panahon kung saan siya ay tumatakbo sa mga pasilyong ito. Bilang anak ng tahanan, suot ang kanyang puting bestido at bit-bit ang mga pangarap na kasing ningning ng mga bituin. Ngunit ang bawat halimuyak ngayon ay tila may kasamang laso ng pait. Ang mansyong ito, na dati ay puno ng init ng pagmamahal ng kanyang tunay na ina, ngayon ay nagmistulang isang magandang kabaong nagawa sa marmol at ginto. Dahan-dahang bumaba si Grace, ang kanyang mga hakbang sa semento ay tila walang tunog. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay may isang dambuhalang tambol na nagpapabilis ng kanyang paghinga. Ang bawat sulok ng hardin na kanyang nadadaanan ay may kwento. Dito siya nadapa noong bata. Doon siya huling tiningnan ng kanyang ama ng may pagmamahal. Ngunit ngayon, kailangan niyang itago ang kanyang mukha sa ilalim ng isang kupas na sombrero
at ang kanyang pagkatao sa likod ng pangalang Chef Grace. Sa loob ng kusina, sumalubong sa kanya ang abalang ingay ng mga kagamitan at ang singaw ng mga naglulutong pagkain. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang pares ng mga mata ang nakatitig sa kanya mula sa madilim na sulok. Si Nanay Isabel, ang matanda, ay tila nakakita ng isang multo. Ang baso ng tubig na hawak nito ay bahagyang nayanig. Ang mga daliri ay nanginginig sa pagkilala sa babaeng nakatayo sa harap nito. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi, ngunit ang yakap ng kanilang mga mata ay sapat na upang sabihing, "Bumalik ka." "Grace, mag-ingat ka." Pabulong na sabi ni Nanay Isabel nang magkaroon sila ng pagkakataon. Ang kanyang tinig ay tila isang kaluskos ng tuyong dahon sa hangin. Ang reyna ng bahay na ito ay may mga mata sa bawat dingding. Huwag mong hahayaang makita niya ang iyong mga mata. Naramdaman ni Grace ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala. Habang inaayos niya ang kanyang mga kagamitan sa lamesa, narinig niya ang isang pamilyar na tunog mula sa pasilyo. Ang ritmo ng mga takong na tumatama sa makinis na sahig. Mabilis, dominante, at puno ng awtoridad. Ang bawat hakbang nito ay tila isang pag-angkin sa bawat pulgada ng mansyon. Nasaan ang bagong cook? Bakit tila napakabagal ng paggalaw sa kusinang ito? Ang boses ni Margaret ay umalingaw-ngaw. Mas matalim at mas mapangapi kaysa sa huli niyang narinig. Nanigas si Grace. Ang kanyang lalamunan ay tila nabara ng isang matigas na bato. Dahan-dahan siyang yumuko. Pilit na itinatago ang kanyang muka habang abala ang kanyang mga kamay sa paghiwa ng mga gulay. Ang bawat paglapit ng mga hakbang ni Margaret ay tila isang paglapit ng kamatayan sa kanyang itinatagong katahimikan. Naramdaman ni Grace ang presensya ni Margaret sa kanyang likuran. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila sumasakal sa hangin. "Ikaw ba ang sinasabi nilang mahusay?" tanong ni Margaret. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa balikat ni Grace, isang haplos na tila isang kuko ng agila na handang bumaon sa laman. Sa mga sandaling iyon, ang tanging naririnig ni Grace ay ang sarili niyang mabilis na tibok ng puso. Kung lilingon siya, ang 15 taon ng pagtatago ay maglalaho sa isang saglit. Paano niya mapapanatili ang kanyang balatkayo kung ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nagnanais na sumigaw sa harap ng babaeng nagnakaw ng kanyang buhay? Ang tadhana ba ay naglalaro? O ito na ang simula ng isang paghaharap na wawasak sa lahat ng pader ng kasinungalingan sa Hacienda San Diego? Ang pinakamasakit na parusa para sa isang anak ay hindi ang makitang masaya ang kanyang kaaway, kundi ang mabasog ang imahe ng ama na dati niyang itinuring na kuta. From the glass window of the back kitchen, Grace's gaze lingered on the grand patio, where a frail old man sat in a high-backed wheelchair. It was Don Robert, ang kanyang ama, na 15 taon na ang nakalilipas ay nagmando sa mansyong ito na may kamay na bakal. Ngayon ay tila isang anino na lamang ng kanyang nakaraan. Ang kanyang buhok ay naging kasing puti na ng bulaklak ng kalachuchi, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, walang buhay, at tila nakakulong sa isang mundong siya lang ang nakakaalam. Naramdaman ni Grace ang biglang pagsikip ng kanyang dibdib, isang pamilyar na hapdi na matagal niyang ikinulong sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang mga kamay na yon na tumampal sa kanyang mukha noon ay nanginginig na ngayon habang nakapatong sa isang makapal na kumot. Gustong humakbang ng kanyang mga paa patungo sa kanya. Gustong isigaw ng kanyang puso ang salitang papa. Ngunit ang bawat hakbang ay tila pinipigilan ng isang dambuhalang pader ng nakaraan. Nabasag ang katahimikan ng paligid nang lumabas si Margaret mula sa mga pintuang Pranses. Suot ang isang mamahaling pulang bestido na tila sumisimbolo sa kanyang walang katapusang kapangyarihan. Ang bawat hakbang ng kanyang mga takong ay tila nagiiwan ng lason sa makinis na marmol ng patio. Lumapit siya kay Don Robert.
hindi upang mag-alay ng init ng pagmamahal, kundi upang ayusin ang posisyon nito na tila ba nag-aayos lamang ng isang lumang muebles sa sala. "Robert, look at me," sabi ni Margaret. Ang kanyang tinig ay may tamis na nakakalason, isang tono na ginagamit niya kapag nais niyang magmukhang perpektong asawa sa harap ng mundo. "Mag-ayos ka naman ng upo. Ang mga bisita mula sa probinsya ay parating na. I don't want them to see you looking like this. Tila ka pinapabayaan. You know how much I care for this family's reputation, di ba?" Hindi sumagot ang matanda. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas, kundi isang mahinang buntong hininga na tila humihingi ng tulong sa hanging dumaraan. Inabot ni Margaret ang isang panyo at pinunasan ng laway sa gilid ng labi ng asawa, ngunit ang kanyang mga galaw ay mabilis, marahas, at walang kaunting pag-iingat. Itinatanggi man ng kanyang mga salita, ang bawat kilos ni Margaret ay nagpapakita na ang dating Don ay naging isang pasanin na lamang na kailangang i-display. Hindi na nakayanan ni Grace ang kanyang nakikita. Ang galit na 15 taon niyang inalagaan ay unti-unting natunaw. Napalitan ng isang malalim na habag. Ang kanyang ama ay hindi lamang nagkasala sa kanya. Ito rin ay naging biktima ng parehong lason na sumira sa kanyang sariling buhay. Sa pagmamadali niyang umiwas ng tingin, dahan-dahang naitulak ni Grace ang isang tray ng mga basong kristal sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng pag-uumpugan ng mga baso ay bumasag sa hangin, sapat na malakas upang mapalingon si Margaret patungo sa direksyon ng kusina. "Sino yan?" Ang matalim na tinig ni Margaret ay lumipad patungo sa kanya tulad ng isang palaso. Mabilis na kumuha si Grace ng isang pitsel ng malamig na tubig at lumabas sa patio. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Ang gilid ng kanyang sombrero ay sapat na upang limusan siya ng proteksyon mula sa mga matatalas na mata ng kanyang ina-inahan. "Pasensya na po, senyora. Maghahain lang po sana ng maiinom para sa Don," pabulong na sagot ni Grace. Pilit na binabago ang ritmo ng kanyang boses upang hindi mag-iwan ng bakas ng nakaraan. Tiningnan siya ni Margaret mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa paghihinala. "Iwan mo na riyan ang pitsel at pagkatapos, pumasok ka na sa loob. Huwag kang palahubog sa lugar kung saan naroroon ang aking asawa. He needs peace, hindi ang presensya ng mga taong mababang uri." "Opo, senyora," wika ni Grace habang dahan-dahang ibinababa ang pitsel. Ngunit bago siya nakatalikod, isang mahinang paggalaw ang naganap. Ang tuyong kamay ni Don Robert ay biglang binitawan ng kumot at humawak sa pulso ni Grace. Ang hawak na yon ay mahina, nanginginig. Ngunit para kay Grace, ito ay tila isang kuryenteng gumising sa bawat natutulog na ugat sa kanyang katawan. Tumingala ang matanda. Ang kanyang mga lumabong mata ay nakatitig sa mukha ni Grace sa ilalim ng sombrero, tila may hinahanap na isang anino sa balintataw ng kanyang alaala. Grace!" Ang mahinang bulong ng matanda ay tila isang mitya na nagbabadya ng pagsabog sa gitna ng katahimikan ng patio. Nanigas si Grace, ang kanyang puso ay naging isang ligaw na ibon na nagbabalak na sumabog palabas ng kanyang dibdib, habang ang mga mata ni Margaret ay dahan-dahang bumaba sa magkahawak na kamay ng kanyang asawa at ng bagong cook. "Ano bang sinasabi mo, Robert? Baka kung sino-sino na namang multo mula sa nakaraan ang nakikita mo sa gitna ng katanghalian." Ang tawa ni Margaret ay tila isang basag na kristal, matunog ngunit puno ng talim. Sa isang marahas na galaw, hinablot niya ang nanginginig na kamay ni Don Robert mula sa pulso ni Grace, na tila ba ang haplos ng isang tagapagluto ay isang dumi na pwedeng makahawa sa kanyang asawa. Nanatiling nakayuko si Grace. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sarili niyang mga daliri na nanginginig pa rin mula sa init ng hawak ng kanyang ama. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang sigaw na pilit niyang nilulunod sa katahimikan. "I'm sorry, senyora.
Baka po dahil sa sikat ng araw kaya nahihilo ang Don. Pabulong na sagot ni Grace. Ang bawat salita ay tila isang tuyong tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Ang kailangan niyang gawin ay ang magsinungaling, kahit na ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw ng Papa, ako ito. Tumingin si Margaret kay Grace, ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya at pagkamuhi. Umalis ka na rito. Hindi mo ba nakikitang naguguluhan ang asawa ko dahil sa presensya mo? At ikaw, Robert, baling niya sa matanda habang dahan-dahang pinipitpit ang kumot nito. Huwag mong binabanggit ang pangalang iyon. Nakalimutan mo na ba? Ang babaeng iyon ang nagnakaw sa atin. Ang babaeng iyon ang sumira sa tiwala mo. Siya ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan ngayon. Huwag kang maging mahina. Ito ang sining ni Margaret, ang pagbaluktot sa katotohanan hanggang sa ang biktima mismo ang maniwala na sila ang may kasalanan. Habang naglalakad palayo si Grace patungo sa kusina, ang bawat salita ni Margaret ay tila mga latay sa kanyang likuran. Ang kanyang ama, na dati ay isang matayog na puno, ngayon ay tila isang tuyong sanga na madaling baliin ng mga kasinungalingan ng kanyang asawa. Sa loob ng kusina, sumalubong sa kanya si Nanay Isabel na may hawak na baso ng tubig. Ang mga kamay ng matanda ay nanginginig din. Grace, kailangan mong mag-ingat. Halos lumabas ang iyong kaluluwa sa iyong mga mata kanina. Kapag nalaman ni Margaret na ikaw ang cook na ito, hinding-hindi ka na makakaalis sa lugar na ito nang buhay ang iyong dangal. Pero Nanay Isabel, nakita niyo ba siya? He called my name. Naalala niya ako sa kabila ng lahat ng ginawa ni Margaret sa kanya. Sagot ni Grace, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi, humahalo sa pawis ng kanyang pagtatrabaho. Iyon ang kinatatakutan ni Margaret Grace. Ang katotohanan ay may sariling paraan ng pagbulong kahit sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Payo ni Nanay Isabel bago ito bumalik sa paglilinis ng mga kasangkapan. Ngunit hindi tumigil doon ang drama ng araw na yon. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kung anong bagay ang narinig. Mula sa itaas na bahagi ng mansyon, sinundan ng isang matinis na hiyaw ng isang dalaga. Si Sofia, ang anak ni Margaret at kapatid sa ama ni Grace, ay pababang tumatakbo sa grand staircase. Ma'am, bakit nawawala ang aking mga alahas sa kwarto? Someone entered my room! Sigaw ni Sofia. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at pagkabigla. Mabilis na tumakbo si Margaret patungo sa kanyang anak. At sa isang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay muling lumingon sa direksyon ng kusina kung nasaan si Grace. Isang mapanganib na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Margaret. Isang ngiti na kilala ni Grace bilang hudyat ng isang panibagong patibong. Wala namang ibang bagong tao rito sa bahay kundi ang cook na yan, di ba? Ang boses ni Margaret ay tila isang mahinang kaluskos ng ahas sa damuhan. Robert, tila ang kasaysayan ay nag-uulit ng kanyang sarili sa loob ng ating tahanan. Naramdaman ni Grace ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Ang 15 taon ng kapayapaan ay tila isang bula na malapit ng pumutok. Ang luntiang ningning ng emerald ring ay tila muling sumasayaw sa dilim, naghihintay ng biktima. Sino ang tunay na kumuha ng alahas ni Sofia? O ito ba ay isa na namang planadong eksena upang tuluyang ilibing si Grace sa ilalim ng mga kasinungalingan? Walang ibang magnanakaw rito kundi ang taong marumi ang pinagmulan at alam nating lahat kung sino ang banyaga sa kusinang ito. Ang boses ni Margaret ay tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa abalang ritmo ng kusina. Ang lahat ng mga katulong at tagapagluto ay tila naging mga estatwa. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang kulo ng sabaw sa kalan at ang mabilis na paghinga ni Grace habang nakayuko sa ibabaw ng kanyang hinihiwang sibuyas. Ang anghang ng sibuyas ay nagsisimulang sumurot sa kanyang mga mata, ngunit ang hapdi sa kanyang puso ay mas matindi pa. Isang pamilyar na hapdi
na tila isang sugat na pilit binubuksan ng malupit na tadhana. Pumasok si Margaret sa gitna ng kusina, kasunod si Sofia na ang mga mata ay namumugto sa galit at tila naghahanap ng mapagbubuntunan ng puot. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Margaret ay humalo sa singaw ng bawang at luya, isang kombinasyon na nakakasulasok at nagpapabigat sa hangin. "Mom, it's her! I know it!" Simula nang dumating ang babaeng yan, nawala na ang aking diamond earrings. Sigaw ni Sofia habang itinuturo ang nanginginig na daliri kay Grace. Ang bawat salita ng dalaga ay tila mga pako na ibinabaon sa dangal ni Grace. Dahan-dahang binitawan ni Grace ang kutsilyo. Ang tunog ng bakal na tumama sa kahoy na sangkalan ay tila isang hudyat ng kanyang pagtindig. Sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang manginig ang kanyang boses. 15 taon na ang nakalilipas, tumakas siyang umiiyak. Ngayon, wala na siyang luhang ititira para sa mga taong ito. "Senyora, nandito po ako para magtrabaho, hindi para manguha ng hindi sa akin." Ang tugon ni Grace ay malamig, diretso, at may lalim na hindi inaasahan ni Margaret. Tumawa ng mapait si Margaret. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang tinititigan ang bawat galaw ni Grace. Iyan din ang sinabi ng isang tao, 15 taon na ang nakalilipas, at alam nating lahat kung paano nagtapos ang kwentong yon. Halughugin ang kanyang mga gamit. Ngayon din, ang mga tauhan ni Margaret ay mabilis na kumilos. Ang maliit na bag ni Grace ay itinapon sa ibabaw ng lamesa at ang bawat laman nito ay nagkalat. Ang kanyang mga ekstrang damit, ang bote ng gamot ni Angelo, at ang ilang barya mula sa kuyapo. Naramdaman ni Grace ang bawat pagyurak sa kanyang pagkatao, sa bawat gamit na hinahawakan ng mga kamay na walang galang. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang mahinang ubo ang narinig mula sa maliit na kwarto sa likod ng kusina. Isang tuyong tunog na, tila humihingi ng saklolo. Nanigas ang buong katawan ni Grace. Si Angelo. "Anong tunog iyon?" Ang tanong ni Margaret ay puno ng hinala. Ang kanyang paningin ay dahan-dahang lumipat patungo sa pinto ng silid na dapat ay para lamang sa mga kagamitan sa paglilinis. "Senyora, pakiusap. Ang anak ko po ay may sakit. Wala po siyang kinalaman dito." Pagsusumamo ni Grace, ang kanyang tapang ay biglang napalitan ng takot ng isang ina. Hindi pinansin ni Margaret ang pakiusap ni Grace. Sa halip, lumapit siya sa pinto at marahas itong binuksan. Doon, sa isang maliit na papag, nakahiga ang isang batang lalaki na namumutla at tila hirap sa bawat hininga. Ang mga mata ni Margaret ay lumaki nang makita ang bata, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa isang pagkakatuklas na tila isang sandata sa kanyang mga kamay. Dahan-dahang lumapit si Margaret kay Angelo, at sa isang pagkakataon, ang kanyang paningin ay nahulog sa isang maliit na medalyon na nakasabit sa leeg ng bata. Isang medalyon na pagmamay-ari ng yumaong ina ni Grace. "Ang lakas ng loob mong magdala ng peste sa pamamahay na ito," bulong ni Margaret. Ang kanyang boses ay tila isang kaluskos ng kamatayan sa tenga ni Grace. "At ang medalyon na ito, nagnakaw ka na naman, hindi ba?" Habang inaabot ni Margaret ang leeg ng bata upang hablutin ang medalyon, si Grace ay mabilis na humarang. Ang kanyang mga kamay ay humawak ng mahigpit sa braso ni Margaret. Ang katahimikan sa kusina ay naging kasing talim ng isang nakabukas na sugat. "Huwag niyo siyang sasaktan." Ang boses ni Grace ay hindi na pabulong. Ito ay isang babala ng isang sugatang leon. "Dahil sa sandaling saktan niyo ang anak ko, ilalabas ko ang lihim na matagal niyo nang kinatatakutan na mabulgar sa bahay na ito." Nanlaki ang mga mata ni Margaret. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay habang ang bawat tao sa kusina ay nakatitig sa kanila, naghihintay kung anong lihim ang tinutukoy ng bagong tagapagluto. "Anong lihim ang pinagsasabi mo? Isang hamak na katulong na tulad mo
May lakas ng loob na takutin ang reyna ng tahanang ito. Ang tinig ni Margaret ay bahagyang nayanig. Bagamat sinikap niyang panatilihin ang kanyang mapang-aping awtoridad. Ang bawat salita niya ay tila isang hungkag na depensa laban sa isang katotohanang pilit niyang ibinabaon sa limot. Nanatiling nakatitig si Grace sa kanya. Ang mga mata ng dalaga ay tila mga nagbabagang uling na sumusuri sa bawat bitak ng maskara ni Margaret. Hindi sumagot si Grace. Sa halip, binitawan niya ang braso ni Margaret at dahan-dahang binuhat ang kanyang anak na si Angelo upang ilayo ito sa masamang tingin ng kanyang ina-inahan. Bumalik si Grace sa madilim na sulok ng silid kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintanang may mga rehas na kalawangin. Sa ilalim ng kanyang papag, maingat niyang hinugot ang isang maliit na kahon na gawa sa nara. Luma na ito at may mga gasgas, ngunit para kay Grace, ito ang tanging kayamanan na nagdurugtong sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip. Sa loob, nakapatong sa isang kupas na telang pelus ay ang emerald ring. Ang luntiang ningning nito ay tila isang mata na nakatitig sa kanya, nagpapaalala sa gabing 15 taon na ang nakalilipas. Naalala ni Grace ang bawat detalye ng gabing iyon, ang ulan na humahampas sa bubong, ang mga sigaw ni Margaret, at ang sandaling nakita niya ang sing-sing na ito sa ilalim mismo ng unan ni Margaret, habang ang lahat ay abala sa paghahanap sa kanyang kwarto. Sa isang iglap, naintindihan niya ang lahat. Hindi ito nawala. Ito ay itinanim. Kinuha niya ang sing-sing, hindi upang magnakaw, kundi upang magkaroon ng sandata sa sandaling handa na siyang bumalik at linisin ang kanyang pangalan. Nay, bakit po umiilaw yung bato? Mahinang tanong ni Angelo. Ang boses nito ay pabulong at puno ng pagkamangha sa gitna ng kanyang lagnat. Ito ang magliligtas sa atin, anak. Ito ang magsasabi sa buong mundo na ang nanay mo ay hindi masamang tao. Sagot ni Grace habang mabilis na itinatago ang kahon sa ilalim ng kanyang damit. Naramdaman niya ang lamig ng ginto sa kanyang balat, isang paalaala na ang katotohanan ay may bigat na kailangang pasanin. Pumasok si Nanay Sabel sa silid. Ang kanyang muka ay puno ng pangamba. Grace, kailangan mo nang umalis habang wala pa si Margaret. Tumatawag siya sa mga tauhan niya. Gagawin niyang impyerno ang buhay mo rito para lang makuha ang gusto niya. Hindi siya titigil hanggat hindi kanya nakikitang durog na durog. Hindi ako aalis, Nanay Isabel. Pagod na akong tumakbo. Ang boses ni Grace ay matigas na tila bakal. Kung gusto niyang makipaglaro, pagbibigyan ko siya. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ang may hawak ng alas. Habang nag-uusap sila, narinig ni Grace ang isang malakas na kalabog mula sa labas ng kusina. Ang tunog ng mga kagamitang itinutumba at ang sigaw ni Margaret na nag-uutos sa mga gwardya na harangan ang lahat ng lagusan ng mansyon. Ang bawat pintuan ng Hacienda San Diego ay tila isa-isang sumasara. Kinukulong si Grace sa loob ng isang bitag na siya mismo ang pumiling pasukin. Ngunit ang hindi alam ni Margaret, sa loob ng maliit na silid na yon, ang magnanakaw na kanyang itinaboy ay may dalang lason na hihigop sa lahat ng kanyang kapangyarihan. Bakit tila hindi natatakot si Grace sa kabila ng panganib? At sino ang misteryosong tao na nagpadala ng sulat sa kanya, na tila alam na ang singsing ay nasa kanyang pag-iingat? Sa gitna ng kadiliman, isang tanong ang nananatiling nakalutang sa hangin. Handa na nga ba si Grace na isakripisyo ang lahat, kahit ang kaligtasan ni Angelo, para lamang sa isang ganting matagal na niyang ipinagdarasal? Utang mo sa akin ang bawat butil ng kanin na kinain mo noong bata ka pa, Grace. At ito ba ang igaganti mo? Ang bumalik dito para lamang maghasik ng sakit ng ulo sa pamilyang nagkupkop sa'yo? Ang tinig ni Margaret ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita
ay may dalang bigat na tila isang dambuhalang bato na unti-unting pumipit-pit sa dibdib ni Grace. Nakatayo si Margaret sa may pintuan ng maliit na silid. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagmumula sa kanyang likuran, dahilan upang magmukha siyang isang madilim na anino na lalamon sa payak na buhay ni Grace. Habang nagsasalita ang matanda, si Grace ay nananatiling nakaluhod sa tabi ng papag ni Angelo. Marahang pinupunasan ang noo ng anak gamit ang isang basang bimpo. Ang kaibahan ng marangyang anyo ni Margaret at ng anyong pulubi ni Grace sa sandaling iyon ay isang masakit na biro ng tadhana. Naramdaman ni Grace ang panginginig ng kanyang sariling mga daliri. Ang bawat haplos niya sa anak ay tila isang panalangin na sana ay huwag magising ang bata at marinig ang mga lason na lumalabas sa bibig ng kanyang lola-lola. Ang amoy ng alikabok sa maliit na silid at ang singaw ng lagnat ni Angelo ay humahalo sa halimuyak ng mamahaling pabango ni Margaret. Isang amoy na nagpapaalala kay Grace na siya ay isang banyaga sa sarili niyang tahanan. Hindi ako bumalik para sa iyo, Margaret. Matapang na sagot ni Grace, bagamat ang kanyang boses ay tila may kasamang pait na hindi maikakaila. Bumalik ako dahil wala na akong mapuntahan. Bumalik ako dahil kailangan ng anak ko ang tulong na ipinagkait niyo sa akin nung ako ay nag-iisa. Tumawa si Margaret, isang maikling tunog na walang bahid ng saya. Lumapit siya ng ilang hakbang. Ang tunog ng kanyang mga takong sa lumang sahig ay tila mga pintig ng isang relong nagbibilang ng nalalabing oras ni Grace. Tulong? O baka naman nakita mo ang pagkakataon na muling makuha ang mga bagay na hindi naman para sa'yo? Huwag kang magmalinis, Grace. Alam nating dalawa kung anong klaseng dugo ang nananalaytay sa'yo. Ang dugo ng isang ina na iniwan ang kanyang pamilya para sa sariling luho. Naramdaman ni Grace ang isang matinding kirot sa kanyang puso. Mas matindi pa sa sampal na tinanggap niya 15 taon na ang nakalilipas. Ang paggamit ni Margaret sa alaala ng kanyang yumaong ina ay isang saksak na bumaon ng malalim sa kanyang kaluluwa. Gustong tumayo ni Grace at saktan ang babaeng nasa harap niya, ngunit ang mahinang paggalaw ng kamay ni Angelo na humahawak sa kanyang laylayan ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa lupa. Wala kang karapatang banggitin ang pangalan ng nanay ko. Pabulong na sabi ni Grace, ang bawat pantig ay tila isang babala. At wala ka ring karapatang diktahan kung ano ang nararapat para sa akin at sa anak ko. Talaga? Muling panunuya ni Margaret habang dahan-dahang kinukuha ang isang envelope mula sa kanyang bulsa. Nandito ang mga papeles na nagpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng karinderya mo sa Quiapo ay binili na ng kumpanya ko. Sa isang pirma ko lang, Grace, magiging palaboy kayong mag-ina sa gitna ng kalsada. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang may hawak ng kapangyarihan? Nanlamig ang buong katawan ni Grace. Ang bawat hininga niya ay tila naging isang pakikibaka. Hindi niya inaasahan na ang galamay ni Margaret ay aabot hanggang sa kanyang payak na pamumuhay sa Maynila. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 15 taon ay tila gumuho sa isang saglit. Ngunit bago pa makasagot si Grace, isang mahinang kaluskos ang narinig mula sa labas ng pintuan. Isang sulat ang dahan-dahang itulak papasok sa ilalim ng pinto. Isang puting papel na may pamilyar na tatak ng isang luntiang dahon. Ang atensyon ni Margaret ay bahagyang nabaling sa papel at sa sandaling iyon, nakita ni Grace ang isang bakas ng takot sa mga mata ng matanda. Isang takot na hindi niya kailanman nakita noon. Sino ang nagpadala ng sulat na yon sa gitna ng kanilang paghaharap? At bakit tila ang matapang na si Margaret ay biglang naging balisa sa harap ng isang pirasong papel? Habang mabilis na pinupulot ni Grace ang sulat, bago pa ito makuha ni Margaret, isang tanong ang gumulat sa kanya. Posible bang may ibang tao sa loob ng mansyong ito na mas nakakaalam ng katotohanan kaysa sa kanilang dalawa?
Ang bawat bumbilyang lunti at dilaw na nakasabit sa mga puno ng mangga sa labas ay tila mga matang ng huhusga sa aking bawat hakbang. Ang malungkot na kaisipang ito ang tanging kasama ni Grace habang pinagmamasdan ng unti-unting pagbabago ng mansyon para sa engranding gabi ni Margaret. Sa labas, ang hiyaw ng mga manggagawa na nag-aayos ng entablado at ang maugong na tawanan ng mga bisitang nagsisimula nang dumating ay tila isang marahas na kanta na lumulunod sa tahimik na panaghoy ni Angelo sa loob ng silid. Ang bawat dekorasyon, bawat bulaklak ng anthurium na inayos sa mga florera ay tila mga palamuti sa isang libingan na pilit itinatago ang baho ng bulok na katotohanan. Nasa loob ng malawak na kusina si Grace. Ang kanyang mga kamay ay mekanikal na gumagalaw sa pag-aayos ng mga appetizer. Ang bawat piraso ng pagkaing kanyang hinahanda ay tila isang bahagi ng kanyang sarili na ibinibigay niya sa mga taong nagnakaw ng kanyang dangal. Naramdaman niya ang pait sa kanyang lalamunan, isang pait na hindi kayang pawiin ng anumang asukal. "Grace, kain muna. Kanina ka pa walang laman ng tiyan," bulong ni Nanay Isabel habang inilalapag ang isang maliit na plato ng kanin at tuyo sa gilid ng lababo. "Hindi ko kaya, Nanay Isabel. Tila may nakabara sa aking dibdib na hindi ko mailuwa," sagot ni Grace habang ang kanyang paningin ay nakatitig sa puting sobring nakuha niya kanina. Binuksan niya ito nang mabilis sa gitna ng kadiliman ng pantry. Ang nakasulat sa loob ay maikli ngunit sapat na upang magpatindig ng kanyang balahibo. "Ang katotohanan ay hindi namamatay, Grace. Ipakita mo ang ningning ng luntiang bato sa gitna ng dilim. Ako ay nasa panig mo." Sino ang taong ito? Bakit tila bawat galaw niya ay binabantayan? Ang misteryo ay tila isang manipis na usok na humahalo sa singaw ng niluluto niya. Nagbibigay ng pag-asa, ngunit puno rin ng panganib. Habang abala ang lahat, pumasok si Margaret sa kusina upang mag-inspeksyon. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding makeup. Pilit na itinatago ang mga gatla ng pag-aalalang dulot ng sulat na natanggap niya rin kanina. Ang bawat hakbang ng kanyang gintong takong sa sahig ay tila isang paalala ng oras na unti-unting nauubos. "Make sure everything is perfect. Ayaw kong mapahiya sa harap ng mga gobernador at mga negosyante mula sa Maynila." Ang sigaw ni Margaret ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Nagpatahimik sa lahat ng mga katulong. Tumigil si Margaret sa tapat ni Grace. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan ang bawat kilos ng tagapagluto. "At ikaw, siguraduhin mong masarap ang ihahain mo. Isang pagkakamali lang at hindi lang ang karinderya mo ang kukunin ko. Sisiguraduhin kong wala nang tatanggap sa'yo kahit bilang labandera." Yumuko si Grace, ngunit sa kanyang pagyuko, ang suot niyang lumang medalyon, ang alaala ng kanyang tunay na ina, ay dahan-dahang lumabas mula sa kanyang suot na t-shirt. Ang medalyon ay kumislap sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kusina. Nanigas si Margaret. Ang kanyang hininga ay tila tumigil nang makilala ang disenyong iyon. Isang inukit na bulaklak ng sampagita na may maliit na butas sa gitna. Iyon ang medalyon na ibinaon niya sa limot. Ang medalyon na dapat ay wala na sa mundong ito. "Saan? Saan mo nakuha yan?" Ang boses ni Margaret ay tila isang mahinang kaluskos, puno ng gulat, at dahan-dahang napalitan ng isang mapanganib na puot. Bago pa makasagot si Grace, marahas na hinablot ni Margaret ang medalyon mula sa leeg ni Grace. Ang kadena nito ay bumaon sa balat ni Grace, nag-iiwan ng isang pulang marka ng sakit. Ang lahat sa kusina ay napasinghap. Ang tensyon ay naging kasing talim ng isang bagong hasang kutsilyo. "Magnanakaw ka nga talaga. Hindi lang ang dangal ng bahay na ito ang ninakaw mo, pati ang alaala ng namayapang asawa ni Robert." Hiyaw ni Margaret, habang ang kanyang mukha ay namumula sa galit at takot na baka ang lahat ay magsimula ng magtanong. Nakatayo si Grace, ang kanyang leeg ay mahapdi.
Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nakayuko. Sa gitna ng kusina, sa harap ng lahat ng mga saksi, tiningnan niya ng diretso si Margaret. Ang medalyon na yan ay hindi ninakaw, Margaret. Iyan ay ibinigay sa akin ng aking ina bago siya pumanaw. At alam mo kung bakit ko yan suot ngayon. Dahil ang gabi na ito ay hindi lang gabi ng iyong kaarawan. Ito ang gabi ng paniningil ng lahat ng mga bagay na pilit mong inagaw. Ang katahimikan ay bumalot sa buong mansyon. Tila pati ang musika sa labas ay biglang tumigil. Ang mga mata ni Margaret ay lumaki sa takot nang mapagtanto niya kung sino ang babaeng nasa harap niya. Grace? Ang bulong ni Margaret ay tila isang huling hininga ng isang taong nalulunod. Sino ang makikinig sa isang magnanakaw sa gitna ng isang piging ng mga makapangyarihan? Ang pagsabog ba ay magaganap sa gitna ng sayawan? O ang kadiliman ni Margaret ang muling lalamon sa katotohanan? Kung akala mo ay matatakot mo ako sa pamamagitan ng pagpapakita ng basurang yan, nagkakamali ka, Grace. Ang dumi ay mananatiling dumi kahit lagyan mo pa ng gintong palamuti. Ang boses ni Margaret ay gumuho sa isang matalim na bulong. Isang banta na tila kamandag na dahan-dahang humahalo sa hangin ng kusina. Sa gitna ng liwanag ng mga bumbilya, ang mukha ni Margaret ay naging isang maskara ng purong pagkamuhi. Ngunit bago pa siya makakilos, ang tunog ng isang malakas na kampana mula sa hardin ay umalingaw-ngaw. Ang hudyat na ang pangunahing bahagi ng piging ay magsisimula na. Sa isang marahas na pagtalikod, iniwan ni Margaret si Grace na nakatayo sa gitna ng mga nagtatagong katulong, bit-bit ang medalyong may putol na kadena at ang pusong tila isang bulkan na handang sumabog. Sa loob ng malawak na ballroom, ang amoy ng mga sariwang rosas at ang samyo ng mga mamahaling alak ay tila isang makapal na kumot na nagtatakip sa lahat ng baho ng nakaraan. Ang kislap ng mga dambuhalang chandelier sa kisame ay sumasalamin sa mga ngiti ng mga bisita, mga ngiting pilit, mga tawang walang lalim, at mga mata na puno ng paghahangad sa kapangyarihan. Ito ang piging ng mga mapagkunwari. Isang entablado kung saan ang kasinungalingan ay itinatangi bilang sining. Nakatayo si Grace sa isang madilim na sulok ng pasilyo. Suot ang kanyang puting uniforme ng tagapagluto. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa loob ng bulsa ng kanyang apron, kung saan naroon ang maliit na kahon ng nara. Nararamdaman niya ang bawat pintig ng kanyang puso na tila sumasabay sa ritmo ng musikang klasiko na tinutugtog ng mga biolinista sa gilid. Ang bawat nota ay tila isang latay sa kanyang alaala. Nagpapaalala sa kanya na sa bahay na ito, ang katotohanan ay isang kaaway na dapat patahimikin. Umakyat si Margaret sa maliit na entablado sa gitna ng bulwagan. Hawak niya ang isang baso ng champagne. Ang kanyang tindig ay tila isang reyna na nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Sa kanyang tabi ay si Don Robert na nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga mata ay tila mga bintanang walang tanawin, nakatitig sa kawalan habang ang mga tao ay nagpapalakpakan. Mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Pagsisimula ni Margaret, ang kanyang boses ay puno ng pekeng tamis na tila asukal na may lason. Ang gabing ito ay hindi lamang tungkol sa aking kaarawan. Ito ay tungkol sa integridad ng pamilyang Santos. Sa mundong puno ng panlilinlang, ipinagmamalaki ko na ang ating tahanan ay nanatiling matatag dahil sa ating katapatan sa isa't isa. Ang bawat yaman na mayroon tayo ay bunga ng malinis na konsensya at pagmamahal sa dangal. Naramdaman ni Grace ang isang matinding pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang bawat salita ni Margaret ay tila isang sampal sa lahat ng taong kanyang naging biktima. Gustong sumigaw ni Grace, gustong tumakbo sa gitna at sabihing, nagsisinungaling siya. Ang babaeng iyan ang nagnakaw ng aking buhay, ngunit ang mahinang ubo ni Angelo na narinig niya mula sa di kalayuan ay nagpaalala sa kanya
na kailangan niyang maging matalino. Ang galit ay isang apoy, ngunit ang katotohanan ay isang liwanag na dahan-dahang sumisunog sa dilim. Robert, pagpapatuloy ni Margaret, habang hinahawakan ang balikat ng asawa, ikaw ang saksi sa aking katapatan. 15 taon na ang nakalilipas. Nilinis natin ang ating tahanan mula sa mga anino ng pagtataksil. At hanggang ngayon, pinoprotektahan ko ang iyong pangalan laban sa mga taong nais tayong sirain. Nagkaroon ng masigabong palakpakan. Ang mga bisita ay tila mga tupa na sumasamba sa isang lobong nakadamit pambabae. Sa gitna ng katuwaan, napansin ni Grace ang isang lalaki sa may pintuan. Isang lalaking nakabarong. Ang muka ay pamilyar, ngunit hindi niya matandaan kung saan niya nakita. Ang lalaking iyon ay tumingin ng diretso kay Grace at bahagyang tumango. Isang senyas na tila nagsasabing ang lahat ay handa na. Dahan-dahan nang inilabas ng mga waiter ang mga tray ng pagkain, ito na ang sandali. Ang main course na inihanda ni Grace, ang putahing naging dahilan ng kanyang pagbabalik. Ang bawat plato ay may takip na pilak, tila mga lihim na naghihintay na mabuksan. Habang naglalakad si Grace patungo sa gitna ng bulwagan, bit-bit ang espesyal na plato para sa lamesa ni Margaret at Don Robert. Naramdaman niya ang lamig ng marmol sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang dalangin na sana ay huwag siyang mabigo. Tumigil siya sa tapat ni Margaret. Ang mga mata ng matanda ay naniningkit, puno ng banta at babala. Ngunit si Grace ay hindi kumurap. Sa ilalim ng pilak na takip ng plato, hindi lamang pagkain ang naroon. Naroon ang isang piraso ng nakaraan na magpapabagsak sa buong imperyo ng kasinungalingan ni Margaret. Ang inyong espesyal na putahe, senyora. Pabulong na sabi ni Grace. Ang kanyang boses ay matatag na tila isang hatol ng hukom. Itinaas ni Grace ang takip ng plato. Ang liwanag ng chandelier ay tumama sa ibabaw ng pagkain. At doon, sa gitna ng mga palamuti, ay nakapatong ang emerald ring. Kumikinang, lunti, at sumisigaw ng katotohanan sa harap ng lahat ng mga makapangyarihang panauhin. Ang baso ng champagne sa kamay ni Margaret ay dahan-dahang dulas na bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay bumasag sa kanta ng piging, sinundan ng isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang hiyaw. Omniling. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila isang mabigat at malamig na kumot na bumalot sa bawat panauhin. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang lagaslas ng natapon na champagne sa makinis na sahig at ang mabilis, gipit na paghinga ni Margaret. Ang bawat mata sa loob ng mansyon, mga mata ng mga gobernador, mga negosyante at mga kilalang tao sa lipunan ay nakatuon sa luntiang ningning na nasa ibabaw ng plato. Ang emerald ring, ang singsing na 15 taon nang ibinaon sa limot bilang isang kasalanan, ay narito ngayon, kumikinang sa ilalim ng mga chandelier na tila isang buhay na saksi na bumangon mula sa hukay. Anong ibig sabihin nito? Ang boses ni Margaret ay pumiyok, isang tunog na malayo sa kanyang karaniwang awtoridad. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay parang porselana, sa kinis ng make-up, ngayon ay tila bitak-bitak na maskara ng takot at pagkabigla. Dahan-dahang itinaas ni Grace ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging nakayuko sa takot, ngayon ay tila mga talim ng espada na nakatitig ng diretso sa balintataw ni Margaret. Ito ang katotohanang pilit mong ipinako sa aking likuran, Margaret. Ang singsing na sinabi mong ninakaw ko, ang singsing na naging dahilan para itakwil ako ng sarili kong ama. Hindi ito kailanman nawala. Dahil 15 taon na ang nakalilipas, nahanap ko ito sa ilalim ng iyong unan bago mo ako ipatapon sa ulan. Isang sama-samang singhap
ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na nagsisimulang magkagulo. Ang bawat bisita ay nagsimulang magpalitan ng malalaswang tingin. Ang kanilang paghanga kay Margaret ay mabilis na napapalitan ng pagdududa at panunuya. Nagsisinungaling siya! Isang baliw ang babaeng yan! Hiyaw ni Margaret habang pilit na humahanap ng suporta sa mga tao sa paligid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila mga desperadong hakbang ng isang taong nalulunod. Guardia, bakit hinahayaan ninyong manatili rito ang magnanakaw na ito? Ilabas siya. Ngayon din. Ngunit bago pa makakilos ang mga tauhan, isang mahinang kaluskos ang narinig mula sa wheelchair ni Don Robert. Ang matanda, na kanina pa tila walang malay sa paligid, ay dahan-dahang iniangat ang kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang mga daliri ay gumapang patungo sa plato hanggang sa maramdaman niya ang lamig ng ginto at ang kinis ng emerald. Ang paghawak na yon ay tila isang susi na nagbukas sa isang saradong pinto sa kanyang alaala. Ang singsing ng aking ina. Ang paos na tinig ni Don Robert ay tila nanggaling sa ilalim ng lupa, puno ng pait at pagsisisi. Tumingala siya at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang kanyang mga mata ay tila nagkaroon ng linaw. Nakatingin siya kay Grace, hindi bilang isang estrangherong cook, kundi bilang ang anak na kanyang itinakwil. Grace! Anak ko eh! Robert, huwag kang makinig sa kanya. Nililinlang ka lang niya. Sigaw ni Margaret. Ang kanyang boses ay umabot na sa rurok ng histerya. Tinangka niyang hablutin ng singsing, ngunit sa isang mabilis na pagkakataon, ang lalaking nakabarong na nakita ni Grace kanina ay lumapit at humarang. Huli na ang lahat, Margaret. Ang boses ng lalaki ay malamig at puno ng kapangyarihan. Inilabas niya ang isang recorder mula sa kanyang bulsa. Hindi lang ang singsing ang nagbabalik ngayong gabi. Ang bawat pag-uusap ninyo ni Nanay Isabel tungkol sa pagtatanim ng ebidensya. Ang bawat pananakot mo sa mga tauhan, lahat ay narito. Naramdaman ni Grace ang biglang pagluwag ng kanyang dibdib. Ang 15 taon ng pagkabigo, ng gutom, at ng pangungulila ay tila unti-unting natutunaw. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, narinig niya ang isang pamilyar na tunog mula sa likuran ng kusina. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng isang bata at ang bulyaw ng isang tauhan ni Margaret. Nay! Nay! Ang hiyaw ni Angelo ay puno ng takot. Nanigas si Grace. Ang luntiang ningning ng singsing ay biglang naglaho sa kanyang paningin nang makita niya ang isa sa mga goons ni Margaret na hawak si Angelo sa bisig. Isang kutsilyo ang nakatapat sa maliliit na balikat ng bata. Bitawan mo ang recorder na yan o sisiguraduhin kong ang gabing ito ay magtatapos sa dugo. Ang banta ni Margaret ay hindi nagaling sa isang reyna, kundi sa isang halimaw na wala nang balak pang magkunwari. Ang bawat tao sa ballroom ay napaurong sa takot. Ang musika ay tuluyan ng namatay at ang tanging naiwan ay ang mabilis na tibok ng puso ni Grace habang nakatitig sa kanyang anak na umiiyak. Ang tagumpay ba ay magiging isang trahedya o may huling alas pa si Grace na hindi pa nailalabas? Isang maling galaw, Grace, at sisiguraduhin kong ang huling hininga ng batang ito ay magaganap sa harap mismo ng iyong mga mata. Ang boses ni Margaret ay hindi na tunog ng isang tao. Ito ay tila isang kaskas ng tuyong balat ng ahas sa ibabaw ng bato. Malamig, malupit, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Habang binibigkas niya ang banta, ang talim ng kutsilyo sa leeg ni Angelo ay bahagyang bumaon, sapat na upang mag-iwan ng isang manipis na pulang guhit sa maputlang balat ng bata. Ang bawat tao sa loob ng ballroom ay tila naging mga ribultong gawa sa yelo. Ang tanging gumagalaw ay ang anino ng chandelier na sumasayaw sa mukha ni Grace na ngayon ay kasing puti na ng kanyang uniforme. Nanigas ang buong katawan ni Grace.
Ang tagumpay na hawak niya kanina, ang emerald ring na kumikinang sa kanyang palad, ay biglang nawalan ng halaga. Ano ang saysay ng katotohanan kung ang kapalit nito ay ang dugo ng kanyang sariling laman? Naramdaman niya ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang amoy ng mga rosas sa paligid ay naging amoy ng kamatayan, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang dambuhalang tambol na nagbabadyang sumabog. "Mom, please stop this! This is too much!" Ang hiyaw ni Sofia ay puno ng pandidiri at takot. Ang dalaga, na dati ay sunod-sunuran sa kanyang ina, ay napaatras hanggang sa mabangga ang isang lamesa ng mga kristal. Ang bawat piraso ng kanyang paghanga kay Margaret ay gumuho sa bawat segundong nakikita niya ang kutsilyo sa leeg ng isang inosenteng bata. "Tumahimik ka, Sofia! Ginagawa ko ito para sa'yo, para sa kinabukasan mo." Bulyaw ni Margaret. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang ang laway ay tumatalsik sa kanyang mamahaling bestido. "Ibigay mo sa akin ang recorder na yan, Grace, at ang sing-sing. Ngayon din, o magsisisi ka habang buhay." Dahan-dahang itinaas ni Grace ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng labis hanggang sa ang emerald ring ay dulas na nahulog sa sahig. Lumikha ng isang malungkot na tunog ng metal na tumama sa marmol. "Ito na. Kunin mo na ang lahat. Huwag mo lang saktan ang anak ko. Please, Margaret." "Magmakaawa ako sa'yo." Tumawa si Margaret. Isang nakakangilong tunog na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang kanyang tagumpay ay tila abot kamay na. Ngunit sa gitna ng kanyang kahibangan, isang mahinang kaluskos ang narinig mula sa gilid. Si Don Robert, sa tulong ng nanginginig na mga bisig, ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang wheelchair. Ang bawat buto sa kanyang katawan ay tila tumututol, ngunit ang apoy ng pagsisisi sa kanyang mga mata ay mas matindi kaysa sa anumang sakit. "Ma'am Margaret, bitawan mo ang bata." Ang boses ni Don Robert ay hindi napabulong. Ito ay isang utos na nanggaling sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, ang huling lakas ng isang haring nais bawiin ang kanyang kaharian. "Huwag mong dungisan ang bahay na ito nang higit pa sa ginawa mo na." "Robert, maupo ka! Wala kang alam!" sigaw ni Margaret. Ngunit sa pagkakataong ito, ang takot ay nagsisimula nang humalo sa kanyang galit. Sa labas, ang katahimikan ng gabi ay binalot ng malayong tunog ng mga sirena. Mabilis na papalapit, tila mga aninong susugpo sa dilim. Ang misteryosong lalaki na nakabarong ay tumingin sa kanyang relos at pagkatapos ay kay Grace. "Huli na, Margaret. Ang mga pulis ay nasa labas na. Ang bawat ebidensya ng iyong mga krimen, mula sa pagnanakaw ng kumpanya hanggang sa pagtatangka sa buhay ng bata, ay nasa kamay na nila." Naramdaman ni Margaret ang pagguho ng kanyang mundo. Ang bawat pader ng kasinungalingan na itinayo niya sa loob ng 15 taon ay tila isa-isang bumabagsak. Sa kanyang desperasyon, hinarap niya ang kanyang tauhan. "Tapusin mo na. Ngayon na." Ngunit bago pa man makagalaw ang tauhan, si Nanay Isabel ay mabilis na lumapit mula sa likuran at hinampas ang braso ng guon gamit ang isang mabigat na pilak na tray. Ang tunog ng bakal na tumama sa buto ay sinundan ng pagbagsak ng kutsilyo sa sahig. Sa isang iglap, tumakbo si Grace at niyakap ng mahigpit si Angelo, habang ang bata ay humihikbi sa kanyang dibdib. Pumasok ang mga awtoridad sa ballroom. Ang liwanag ng kanilang mga flashlight ay tumama sa mukha ni Margaret na ngayon ay tila isang basang-basahan. Habang pinaliligiran siya ng mga pulis, ang huling nakita ni Grace ay ang kanyang ama na muling napaupo sa wheelchair. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya nang may matinding pakiusap para sa kapatawaran. "Nay, tapos na po ba?" Mahinang tanong ni Angelo sa gitna ng kanyang mga luha. Niyakap siya ni Grace nang mas mahigpit. Ang amoy ng buhok ng kanyang anak ang naging tanging gamot sa kanyang durog na puso. Ngunit habang kinakaladkad si Margaret palabas,
Ang huling sigaw ng matanda ay tumatak sa kanyang isipan. Hinding-hindi ka magiging masaya, Grace. Ang dugo ng pamilyang ito ay puno ng sumpa. Ang tagumpay ba ay tunay na matamis kung ang bawat hakbang patungo rito ay dinilig ng luha at takot? O ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang sa sandaling tumahimik ang lahat? Tingnan mo, ang bawat yabag ng sapatos sa malamig na marmol ay tila isang mabilis na pagbubura sa lahat ng ingay ng nakaraang 15 taon. Ang mansyon na kanina lamang ay puno ng marangyang musika at halakhak ng mga mapagkunwari, ngayon ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis sa labas ay papalayong kumukititap, sumasalamin sa mga bintanang kristal na tila mga luhang hindi matuyo-tuyo. Habang hilahila ni Grace ang kamay ni Angelo, naramdaman niya ang lamig ng gabi na dahan-dahang pumapasok sa kanyang mga kalamnan. Ngunit ang apoy sa kanyang dibdib ay hindi nagalit kundi isang malalim at pagod na kapayapaan. Sa gitna ng malawak na ballroom, nakaupo pa rin si Don Robert sa kanyang wheelchair. Ang kanyang anyo ay tila isang guhong monumento ng isang nakalipas na panahon. Ang bawat linyang nakaukit sa kanyang muka ay tila isang kabanata ng maling desisyon at bulag na pagtitiwala. Nang marinig niya ang papalapit na mga hakbang ni Grace, dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng awtoridad, ngayon ay puno ng basang pagsisisi na tila isang ilog na naghahanap ng dagat na mapaglalagakan. Grace! Anak, ang paos na tinig ng matanda ay tila isang marupok na sinulid na nagtatangkang magdugtong sa dalawang pusong matagal nang nagkahiwalay. Huwag kang umalis. Ang lahat ng ito, ang mansyong ito, ang lupang ito, ay para sa'yo. Utang ko sa'yo ang bawat luhang ibinuhos mo dahil sa aking pagkakamali. Tumigil si Grace sa tapat ng kanyang ama. Hindi siya lumapit upang yakapin ito, ngunit hindi rin siya tumalikod ng may puot. Sa halip, kinuha niya ang emerald ring mula sa ibabaw ng lamesang puno ng natapong alak at dahan-dahang inilapag ito sa palad ng kanyang ama. Ang luntiang bato ay hindi na kumikinang ng kasing lupit ng kanina. Ito ay tila naging isang simpleng palamuti na lamang. Walang buhay at walang kapangyarihan. Ang singsing na ito ang naging dahilan ng aking pag-alis, Papa. Ngunit ang katotohanan ang naging dahilan ng aking pagbabalik. Ang boses ni Grace ay matatag. Tila isang daloy ng tubig na hindi kayang pigilan ng anumang bato. Hindi ko kailangan ang yaman mo para maging buo. Ang tanging kailangan ko ay ang malaman ng aking anak na ang kanyang ina ay hindi kailanman naging isang magnanakaw. Patawarin mo ako, anak. Sa bawat sampal, sa bawat gabing hinayaan kitang mabasa ng ulan, ang mga balikat ni Don Robert ay niyanig ng isang hikbi na matagal nang nakakulong sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot sa laylayan ng damit ni Grace, isang pagsusumamo ng isang taong alam na ang oras niya ay bilang na. Sa isang madilim na sulok, nakatayo si Sofia. Ang dalaga ay nakatingin sa kanyang ama at kay Grace nang may halong pait at paghanga. Ang bawat pangarap niya ng isang perpektong pamilya ay nadurog. Ngunit sa gitna ng mga guho, nakita niya ang isang lakas na hindi niya kailanman naramdaman kay Margaret. Lumapit siya kay Grace at nang walang salita, ay inabot ang isang maliit na balabal para kay Angelo. Isang simpleng kilos, ngunit ito ang naging unang hakbang patungo sa isang bagong bukas na walang lason ng inggit. Salamat, Sofia. Pabulong na sabi ni Grace. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ng kanyang kapatid sa ama. Walang yakap, walang matatamis na salita. Sapat na ang tahimik na pagkilala na sila ay kapwa-biktima ng isang malupit na ambisyon. Hinarap ni Grace ang pintuan ng mansyon. Sa labas, ang bukang liwayway ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga bundok, nagbibigay ng kulay rosas na liwanag sa hamog ng umaga.
Ang amoy ng basang lupa at ang samyo ng mga puno ng mangga ay tila isang pagbati ng kalayaan. Nay, babalik pa ba tayo rito? Tanong ni Angelo habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ina. Huminga ng malalim si Grace. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay naramdaman ng bigat ng 15 taon na unti-unting nalalaglag. Hindi na, anak. Ang tahanan natin ay hindi gawa sa marmol at ginto. Ang tahanan natin ay kung saan tayo malayang makakahinga nang walang takot. Habang naglalakad sila palayo sa Hacienda San Diego, hindi na lumingon si Grace. Ang bawat hakbang niya ay tila isang panalangin ng pasasalamat. Ang emerald ring ay nanatili sa loob ng mansyong yon, isang alaala ng isang dilim na tuluyan ng natalo ng liwanag. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, isang tanong ang nananatiling nakatatak sa kanyang isipan habang nakatingin sa malayo. Ano ang gagawin niya sa impormasyong ibinigay ng lalaking nakabarong tungkol sa tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina? Ang katarungan ba ay natapos na sa pagkakakulong ni Margaret? O ang tunay na lihim ay nakabaon pa rin ng mas malalim kaysa sa inaakala ng lahat? Ang bawat paglubog ng araw ay hindi lamang hudyat ng pagtatapos ng liwanag, kundi isang pangako ng panibagong simula na dahan-dahang gumuguhit sa langit. Isang taon na ang lumipas mula nang lisanin ni Grace ang Hacienda San Diego. Bit-bit ang kanyang dangal at ang kanyang anak. Sa isang tahimik na bayan sa tabing dagat, kung saan ang amoy ng alat ng alon ay humahalo sa bango ng mga sariwang bulaklak ng sampagita sa kanyang munting hardin, doon nahahanap ni Grace ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Ang kanyang bagong karinderya ay hindi na lamang isang maliit na pwesto sa tabi ng kalsada. Ito ay isang maayos na kainan na dinadayo ng mga tao, hindi dahil sa karangyaan, kundi dahil sa bawat putahing inihahain niya ay may lasa ng katapatan at pagmamahal. Si Angelo, na ngayon ay masiglana at wala ng bakas ng sakit sa kanyang mga mata, ay tumatakbo sa pagitan ng mga lamesa. Ang kanyang mga tawa ay tila mga kampanilya na nagpapawi sa lahat ng pait ng nakaraan. Nakatanggap si Grace ng balita mula kay Nanay Isabel noong nakaraang buwan. Si Margaret ay nasa loob na ng karsel, naghihintay ng huling hatol para sa kanyang mga krimen. Sinasabing ang dating reyna ng Laguna ay madalas na nakatitig sa kawalan, kinakausap ang mga anino, at pilit na hinahanap ang isang luntiang ningning sa dilim ng kanyang selda. Ang kanyang kayamanan ay wala ng silbi. Ang kanyang tanging kasama ay ang mga multo ng kanyang sariling kasinungalingan. Si Sofia naman ay piniling manirahan sa ibang bansa upang magsimula ng bagong buhay. Malayo sa laso ng kanyang ina, bagamat paminsan-pinit ay nagpapadala siya ng mga sulat kay Grace upang kumustahin ang kanilang kapatid. Si Don Robert ay pumanaw ng payapa 6 na buwan matapos ang gabing iyon. Sa kanyang huling testamento, hindi niya ibinigay ang kanyang yaman kay Grace dahil alam niyang hindi ito ang magpapasaya sa kanyang anak. Sa halip, ang lahat ng kanyang ari-arian ay ipinangalan niya sa isang pundasyon para sa mga batang biktima ng pang-aabuso, isang paraan ng paglilinis sa pangalan ng pamilyang Santos. Ang tanging iniwan niya kay Grace ay ang isang maliit na sulat at ang medalyon ng kanyang ina na maingat na ipinaayos. Naupo si Grace sa isang bangko sa tapat ng dagat. Hawak ang medalyon sa kanyang palad. Ang misteryosong lalaki na nakabarong, isang dating abogado ng kanyang ina na matagal nang nagmamasid sa dilim, ay nagpakita sa kanya sa huling pagkakataon upang ibigay ang katotohanan. Ang kanyang ina ay hindi pumanaw dahil sa sakit lamang. Namatay ito dahil sa dahan-dahang paglason ni Margaret sa isipan ng kanyang ama, isang sining ng paninira na matagal nang sinimulan bago pa man naging biktima si Grace. Ang katarungan ay nakamit na, hindi sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng paglalantad sa katotohanan.